Ano pa itong mga balita ni Inday Sara? Ito daw, may paglabag sa anti-terrorism law. Ito na yung sinasabi natin. Inday Sara, natatawa sa anti-terrorism law na inilabag daw niya. Hindi ako sure na merong terorista na ganito kaganda. No, ngayon lang ako nakakita ng terorista na ganito kapalaban. Hindi pa ako nakakita ng terorista na wala man lang pinasabog ng mga public places or anything. Ano bang terroristic act ang ginawa ni Inday? Pakilagay nga dyan kung meron kayong alam na terroristic act na ginawa nito ni Inday Sara. Kung wala, bakit siya tila mo ginagawang terorista? Kasi nga pagka naging terorista ka, parang nangyari kay Teves. Lilimitahan nila yung movement mo, magkakaroon ka ng red notice, tapos i-freeze nila yung assets mo, tapos magkakaroon ka ng malalaman nila kung saan ka pumupunta, malalaman nila kung ano yung mga gawain mo, tapos pwede kang pasukin sa bahay mo at mag-search sila kunyari, tapos bigla silang may makikitang drugs, may makikitang baril, granada, ganyan. Ganun ang playbook. Kaya sabi ko nga sa inyo, it's disheartening. Nakalungkot kasi ipinasa po ni PRRD yung anti-terror law para po sa mga terorista. Pinagtibay po yung anti-terror law ni Pangulong Duterte at ipinasa po yan. Siyempre, katulong ang Congress at ang Senado, ipinasa po yan for the purpose na labanan yung mga terorista, terorismo. Para kung halimbawa ikaw, terorista ka, wala nang due process sa'yo. Yun kasi yan eh. Halimbawa ako, pumasok ako dito sa Pilipinas. Tapos, ikaw ay marked as terrorist. Kahit na walang subpina, kahit na walang warrant of arrest, pwede ka nilang hawakan. Pwede ka nilang hulihin. Kahit walang search warrant, pwede nilang i-search yung property mo. Kasi nga, you are tagged as terrorist. Ganun yun. Kaya nga galit na galit ang mga NPA nung ipinasa yung batas ng anti-terror bill. Kasi nga, without, sabi nga nila, wala nang ano ba tawag doon? Wala nang habeas corpus, parang ganoon ang lumalabas eh. Wala na, as in, basta ikaw ay terorista, halimbawa NPA ka, terorista yan, dineklara yung NPA na terorista, lahat ng tao na konektado sa organisasyon na yan, halimbawa itong Coca-Cola, halimbawa, konektado sa NPA, terorista yung NPA. Di ba? So ngayon, mangyayari, pati itong Coca-Cola, pwede nilang hulihin, pwede nilang pasukin kasi nga konektado siya sa pwede nilang i-freeze yung assets niyan kasi nga konektado sa terorista na to. So kung ikaw naman NPA ka, sympathizer ka, ganun din. Basta miyembro ka nitong grupo na ito, NPA na ito, pwede ka na nilang hulihin. Pwede ka na nilang kasuhan ng agaran ng hindi na kailangan pa ng mga court orders. Ganun po 'yun. Kasi nga gusto nilang mas mapabilis yung proseso, hindi na tayo matakasan ng mga terorista at ma-identify na kung ano yung mga teroristang mga grupo dito sa Pilipinas at matrabaho na yung mga yan. Ma-freeze na yung mga assets para wala na silang pagkunan ng mga pera para sila ay mag-operate. Tama? Ganun yun. So, ganun yung gusto nilang ipasa kay Inday. Yung tatay niya nang gumawa ng anti-terror law or nagpasa ng anti-terror law para sa NPA, Abu Sayyaf, ISIS, at kung ano-ano pang mga rebel groups dito sa Pilipinas. Nauna pa si Arnie Teves na maging terorista kaysa sa Maute. Tingnan nyo naman yan. Anong ginawa ng Maute sa Marawi? Pero nauna pa si Arnie Teves na naging terorista sa mga. Imagine, weaponized. Bakit si Arnie Teves ginawang terorista? Kasi nga kalaban sa politika. Kalaban nila sa politika. Anong ginawa nila kay Arnie Teves? Tinanggal nila sa Kongreso. So talagang lahat ng way para itong si Inday Sara ay mapakulong, ma-disqualify sa 2028, gagawin nila. So ngayon, ang nakikita na naman nila, anti-terror law. Anong terroristic act? Ang act of terror ang ginawa nito ni Inday Sara para siya ay masabing pasok sa kanya yung anti-terror law, yung sinabi niya kay Bongbong Marcos?
Empty threats yun, eh. Sabi nga niya ano yun, eh, habilin yun, hindi yun threat. Magiging threat lang yung sinabi ko kay Bongbong kapagka pinapatay na nila ako, conditional yun, eh. That's a conditional threat. If you kill me, I will kill you too. It's like that, plain and simple. Ganun lang yun. Sige, patayin mo ako. 'Pag pinatay mo ako, patayin din kita. So, anong threat dun? Magkakaroon lang ng threat sa'yo kapag pinapatay mo ko. Ganun lang yun. Violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. On face value, hindi ko naman or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak, anti-money laundering violations. So ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Hindi ka makakagastos ng pera at hindi ka makakapasok sa properties mo. At gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Anong ginagawa nun? Papasukin nila yung properties mo. Bakit alam ni Inday Sara to? Because she's a lawyer. Alam ni Inday to kasi nga abogado siya. Huling-huli niya yung mga galawan nyo kasi abogado siya. Alam niya yung style nyo because may precedents. Merong mga nangyari na ganyan. Nangyari na kay Teves yan, kaya alam niya na yan. Nangyari na kay Pastor yan, kaya alam niya na yan. Ngayon pa lang ine-expose ko na. 'Di ba? Ngayon pa lang ine-expose ko na para alam nyo na kung ano yung mangyayari. Ako na nagbibigay sa inyo ng script. Mapi-preempt ngayon, 'di ba? Kasi alam na nga niya. And nagtanong ako sa Negros kung anong nangyari doon kasi nga tinitingnan ko yung ginagawa nila and they're doing the Arnie Teves playbook. Ang ginawa nila doon, pumasok sila sa mga bahay, mga properties. Nagsasabi sila, may clearing team kami. Para daw safe mag-search, mauuna yung clearing team, maglalagay ng kung ano-anong baril or kung ano-anong mga posibleng illegal na mga bagay, kasama na droga, ganon. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. Oh, it's ano 'yon. Sabi nga nila alam na yung ganyang style kasi nga ginawa niyo na yan before. Mag-isip naman kayo ng bagong ng bagong scam. Hindi yung puta nagawa niyo na sa iba, gusto niyo gawin niyo pa kay Inday Sara. Maaaring si Arnie Teves hindi siya prepared sa kahayupan ninyo, pero si Inday Sara, alam niya na yan mga ginagawa ninyo. Maaaring kakampi niyo yan nun pero bukas ang mata niyan. Nakikisama lang yan sa inyo, pero nakikinig yan siya, alam niya kung ano yung mga niya, alam niya kung ano yung mga scam ninyo, hindi niyo maitatago yan. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Yung mga sinabi ko ngayon, yun yung gusto nilang gawin. Kaya pinipilit nila na merong violation sa batas. Mag-cancel ng passport, mag-red notice, mag-amlak, mag-issue ng kaliwat kanang search warrant. So ibig sabihin, babalik pa rin tayo dun that this is clearly oppression and harassment. Tama, o di ba? Gawain nila yan noon pa. Galawan na nila yan at may president, which is si Arnie Teves and si Bantag. And si Pastor, kaya lang di sila nagtagumpay na i-classify si Pastor as terrorist. Pero yun talaga yung plano nila. O ngayon si Inday, check na sila. Kaya sorry kayo, better luck next time. Alam ko na yung galawan ninyo at alam ko na rin kung ano yung gagawin to stop it.
ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan, banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi